Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Rai Canabil at ngayon ay tatalakayin natin ang apat na mga halimbawa ng premyadong maikling kwento. So unahin natin ang Empeng Negro na isinulat noong 1962 ni Rogelio Sicat. So sino nga ba si Rogelio Sicat? So, si Rogelio Sicat ay isang Pilipinong peksyonista, mandudula, tagasalin at guro. Pinanganak siya noong Hunyo 26, 1940 sa Alua San Isidro, Nueva Ecija at pumanaw noong 1997. So, siya ang pang-anim sa 8 magkakapatid na Stanislao Sicat at Crisanta Rodriguez. So nagtapos si Sicat ng Bachelier sa Panitikan sa Universidad ng Santo Tomas at Master of Arts sa Pilipino sa Universidad ng Pilipinas. So marami sa kanyang mga maikling kwento ang unang nailathala sa Magazine Liwayway. Bilang guro, siya ay naging professor at nagsilbing dekano na ang kolehiyo ng mga sining at mga titik sa UP Diliman mula 1991 hanggang 1994. So dahil sa husay niya, ay nakatanggap siya ng maraming parangal sa panitikan. So ang Empeng Negro ay isa sa mga sikat na akda ni Sicat. So, ano nga ba ang kwentong Empeng Negro? So, ang kwentong ito ay nagsimula kay Empeng. Siya ay 16 na taong gulang. Anak siya ng isang Pilipina at ng isang sundalong Amerikano na negro. So, kaya iba siya sa mga kapatid niya. Maitim siya at kulot ang buhok habang ang kanyang mga kapatid ay mapuputi. So dahil doon ay lagi siya ang tampulan ng tukso at mga api sa gripo. Si Ogor ang kinatatakutang maton sa lugar nila. Hindi tumigil sa pangungutya. Empeng Negro ang tawag sa kanya, tapos sasabayan pa ng pananakit at paghihiya sa harap ng mga tao habang nag-iigib siya ng tubig. So palagi na lang sinasabi ng nanay niya na magtiis na lang, huwag nang makipag-away. Pero isang araw, hindi na hinayanan ni Empeng. Muli siyang hinarang ni Ogor sa gripo para saktan. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya yumuko. Lumaban siya kahit alam niyang mas malakas at sanay sa away si Ogor. Hindi siya sumuko hanggang sa mapatumban niya ito. Nagulat ang lahat. So si Ogor mismo ang humingi ng tawad at doon nagsimula ang katahimikan. Para kay Empeng, parang nakuha niya ulit ang dangal at kalayaang matagal nang kinuha sa kanya. So pag-uwi niya, bitbit ang mga balde, iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi lang niya natalo si Ogor, natalo rin niya ang pang-aapi at diskriminasyon na dala-dala niya mula bata pa. So, ang tauhan sa kwentong ito ay si Empeng. Si Empeng, siya yung 16 na taong gulang at isang agwador. Tinatawag siyang negro dahil maitim ang kanyang balat. Dahil dito ay lagi siyang kinukuti at inaapi ng mga tao, lalo na si Ogor. So, isa siyang responsable at mabait na anak. Sa kwento, si Empeng ay isang tauhang bilog sapagkat nagbago ang kanyang pinakitang karakter sa kwento. Sa umpisa, isa siyang api kung saan hindi niya kayang pagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit sa huli ay natuto siyang lumaban at naturuan niya ng leksyon si Ogor na hindi dapat siya basta-basta minamaliit. Ikalawa ay si Ogor. Si Ogor, siya yung mapang-api at mapangutyang tauhan sa kwento. Lagi niya kinukuti at inuunsulto si Empeng. Sumisimbolo si Ogor sa mga taong matataas at makapangyarihan sa ating lipunan na humuhusga at laging nakakagawa ng gusto nilang naisin upang mapasunod ang mas mababa sa kanila. So mga taong mapagmataas at laging minamaliit ang ibang taong mas mababa sa kanila. Ang ikatlong tawan ay ang ina ni Empeng. Base sa kwento, marami ang naging asawa. Yung ina ni Empeng, kanyang mga anak ay may iba't ibang ama. So dahil dito ay mabilis siyang hinusgahan ng mga tao na babaeng walang dignidad, ngunit hindi natin may tatanggi na isa sa dahilan
kung bakit marami siyang naging asawa ay sa kadahilan ng iniiwan siya ng mga lalaking ito. At of course, nandiyan rin ang mga tao sa paligid, no? Yung mga taong nakikisimpatya sa kung anong mangyayari. Sa palagay ko ay isinama ni Sikat ang mga tauhang ito upang imulat ang mga taong nananahimik at ayaw maglabas ng kanilang saloobin o damdamin tungkol sa katotohanang nangyayari sa kanilang kapaligiran. So, ang suliranin ng kwento ay ang pang-aapi at panghuhusga sa kanya ng mga tao dahil sa pagkakaroon ng balat na maitim at ang pagkakaiba-iba nilang magkakapatid ng ama. So, dahil dito wala siyang naging mga kaibigan, ngunit marami siyang mga kaaway at isa rito ay si Ogor. So, ang kwentong ito ay tungkol sa diskriminasyon, ang pagmamaliit, pagkutya at paghuhusga sa mas bababang uri ng tao. Madali silang naaapi at nahuhusgahan dahil sa wala silang laban sa mas nakakataas. So tinalakay rin sa kwentong ito kung paano lumaban ng mag-isa kahit pa isa ka lamang mahirap o mababang tao. So ang kwentong ito ay kinapapalooban ng mga simbolismo. Una, yung negro, maaaring dahil sa pag-uuri ng mga tao sa pamamagitan ng kulay at katayuan, pwedeng husgahan ng mga tao ang isang bagay. So, gaya na lamang sa paghuhusga sa ina ni Empen. Ang balde rin ay kakikitaan natin ang simbolismo ng nangangahulugang damdamin na kapag minsan napupuno ay kailangan maisalin o bawasan. Gaya ni Empen, siya ay isang balde na napuno kay Ogor, kaya't siya ay nakipagsagupa dito. Ang gripo naman ay sumisimbolo sa galit na punong-puno, no, sa damdamin ni Empen na dahil sa palaging pagmamalabis ni Ogor sa pamamagitan ng pang-aapi at pungutya ay hindi niya kinaya. So maaari ring si Ogor na pumuno ng galit sa damdamin ni Empen, kaya't lumabas ang tunay na katatagan at tibay nito. At dugo, no, sumisimbolo ito sa kwento ng pagiging malakas na loob o pagiging matapang na kapag nakita ng may lumanak na dugo o nasugatan ay lumalabas din ang tapang ng isang tao. So, ang kwentong ito ay kakikitaan rin natin ng mga teoryang pampanitikan, no? Realismo, ito yung pangunahing teoryang ginamit sa akda. Pinapakita na ito ang hubad na katotohanan ng lipunan, partikular ng diskriminasyon at pang-aapi sa mga taong nasa laylayan o may ibang anyo tulad ng balat. So, ang tagpuan sa tapat ng gripo ay sumasalamin sa hirap ng buhay at ang pang-araw-araw na pakikibaka ng mga taong naghahanap buhay bilang agwador. Makikita rin natin dito ang existentialismo. Binibigyan din dito ang kalayaan ng tao na magpasya para sa sarili. Sa simula, si Empen ay sunod-sunuran at tinitiis niya yung mga panunukso ni Ogor. Subalit sa huli, no, nagpasya siyang lumaban at patunayang may sarili siyang lakas at dangal. Ang kanyang pagkilos sa isang pagpapatunay ng kanyang pag-iral at pagkatao. Makikita rin natin dito ang teoryang humanismo. Pinapakita ng teoryang ito na ang tao ang sentro ng mundo at may kakayahang mag-isip at magpasya. Tinatampok nito ang dignidad ni Empen sa kabila ng kanyang pisikal na kaanyuan at ang kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkakaapi sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Makikita rin natin dito ang sociological, no? Sinusuri nito ang relasyon ng tao sa kanyang lipunan. Pinapakita sa kwento kung paano nakakaapekto ang pananaw ng komunidad, ng mga tao nakapaligid sa gripo sa pagkatao ni Empen. Pinapakita rin dito ang power dynamics o ang labanan ng malakas at mahina sa loob ng isang maliit na sektor ng lipunan. Ngayon ay dumako naman tayo sa Daang Bakal na isinulat ni Edgardo M. Reyes. So si Edgardo M. Reyes, siya ay sinilang noong Setyembre 20, 1936 at pumanaw noong Mayo 15, 2012, ang isa sa mga tinaguriang haligi ng panitikang Pilipino. Ilan sa kanyang mga nasulat ay ang Laro sa Baga, Sa Mga Kuko ng Liwanag. Isa rin siyang author ng mga Agos sa Disyerto. Ang kanyang mga likha ay unang natampok sa Tagalog sa magazine na Liwayway. Bukod sa pagiging isang manunulat, si Edgardo ay isa ring mahusay na screenwriter, novelista at kwentista.
Ilan sa kanyang mga likha tulad ng Laro sa Bag at mga Uod at Rosas ay nagkamit ng mga papuri. Ang mga ito ay nakilala sa buong mundo at naisalin sa iba't ibang wika. So, ang Dambakal, nagsimula ang kwento sa paglalarawan kay Menes, isang lalaking may asawa at 2 anak na nagtatrabaho sa isang pabrika ng kahon. Bagaman nakatuntong siya sa kolehiyo, hindi siya nakapagtapos, kaya't napilitan siya pumasok sa mga trabahong pangkamay. So, isang gabi, ibinalita niya sa kanyang asawang si Julia na nakatagpo siya na isang dating kaklase na isa ng inhenyero sa ferrocarril. So sa tulong nito ay nakapasok siya bilang isang helper sa isang bodega para sa Project 1044 na Rehabilitation of Cabanatuan Line. So sa kanyang bagong trabaho, naranasan ni Menes yung hirap ng pagbiyahe gamit ang work train mula Caloocan hanggat sa iba't ibang istasyon sa Bulacan gaya ng Baliwag at San Ildefonso. So dito niya nakilala ang kanyang hepe na si Mr. Manalang, isang taong tila laging may tinatago. Sa gitna ng init at pagod ng construction, napansin ni Menes ang mga irregularidad sa bodega. Yung misteryosong pagkawala ng mga materyales gaya ng pako, semento at lalo na ang krudo at gasolina. So dahil sa kanyang prinsipyo, gumawa si Menes ng sarili niyang inventaryo upang itama ang mga kakulangan at protektahan ang kanyang sarili sa posibleng pananagutan. Ngunit sa halip na matuwa ay nagalit si Mr. Manalang at pinunit ang papel na ginawa ni Menes. So dito napagtanto ni Menes na ang mismong mga opisyal sa bodega ang nagnanakaw ng mga gamit upang ibenta sa labas. So nang ilipat ang kanilang bodega sa San Miguel, naging mas malapit si Menes sa sentro ng trabaho ng mga manggagawang naglalatag ng riles. So nasaksihan niya ang tunay na pagdurusa ng mga piyon at kapatas, ang mga katawang bakal na tila hindi nararamdaman ng init ng araw at bigat ng maso. Ngunit sa dulo ng araw ay mistulang mga bangkay na nakahandusay sa tren dahil sa sobrang pagod. So nakilala rin niya si Sarmiento, bodegero sa Pulcar, na nagkwento sa kanya tungkol sa tanamak na padrino system at korupsyon sa Tutuban. So dahil sa impluwensya ng kanyang kaibigang inhenyero, inalok si Menes na lumipat sa Operation Sunshine, isang bagong proyekto ng Malacanang sa ilalim ng maintenance office ng ferrocarril. So ang mga proyektong ito ay talamak sa korupsyon, maraming ghost employees, ang mga taong sumasahod nang walang ginagawa dahil sa rekomendasyon ng mga gobernador at alkalde. So dito nakilala ni Menes si Mike, isang lalaking malaki ang katawan na bodyguard ng gobernador. Si Mike ay itinalagang assistant ni Menes bilang timekeeper, ngunit sa katunayan ay wala itong ginagawa kundi ang magliwaliw at mag-inom. Nalaman ni Menes ang mapait na katotohanan. Tunay na nagpapagod sa riles ay maliit lamang ang sahod habang ang mga kaswal na may kapit sa politiko ay sumasahod ng buo kahit nagbabasa lamang ng comics. So sa huli dahil sa mga nasaksihan niya, nagdesisyon siyang magbitiw sa trabaho. Nagsumite siya ng 5 pahinang ulat tungkol sa mga nasaksihan at naranasan niya sa Project 1044. So kasama ang mga anomalyang natuklasan niya sa Operation Sunshine, ngunit ang mga ulat na ito ay itinapon lamang sa basurahan. So ang kwentong ito ay tungkol sa padrino system at korupsyon. So, sino-sino ba yung mga tawan sa kwento? So, nandito si Menes, no? Siya yung bida na sumasalamin sa mga overqualified ngunit underemployed na Pilipino. Bagaman nakatuntong sa kolehiyo, napadpad siya sa mabigat na trabaho sa riles. So, kinakatawan niya ang prinsipyo at katapatan na unti-unting sinusubok ng paligid. Nandito rin si Julia, no, yung asawa ni Menes na nagpapakita ng realidad ng pamilyang Pilipino. Ang pagtutulungan sa gitna ng kakapusan, siya yung nagsilbing angkla ni Menes sa katotohanan ng kanilang kahirapan. Nandito rin si Mr. Manalang, ang hepe ng bodega na simbolo ng maliit na lintah sa sistema. Siya yung nagpapatunay na ang korupsyon ay hindi lamang nasa matataas na pwesto, kundi maging sa mga maliliit na sangay ng ating gobyerno.
Si Mike naman yung bodyguard ng governor, no? Siya ang personifikasyon ng padrino system. Siyang manggagawang sumasahod ng walang ginagawa dahil may kapit sa makapangyarihan. So, ang suliranin ng kwento ay ang tunggalian sa pagitan ng prinsipyo ni Menes, no, at yung pangangailangan niyang mabuhay. Sa aspektong panlabas, nahaharap siya sa talamak na korupsyon at padrino system sa ferrocarril, kung saan ang mga tapat na manggagawa ay pinahihirapan habang ang mga may kapit sa politiko ay nakikinabang sa nakaw na yaman. Sa aspektong panloob naman, ang suliranin ay ang kanyang moral na dilema, no, yung pagpapasya niya kung mananatili siyang tapat sa kanyang tungkulin kahit ito ay mapanganib o susuko sa bulok na sistema upang mapakain ang kanyang pamilya. So sa huli, ang suliranin ay kung paano mapapanatili ang pagiging tao sa isang mundong itinuturing ang mga manggagawa na parang mga makinang bakal lamang. Ang tema ng kwento ay tumatalakay sa kung paano sinisira ng talamak na korupsyon at padrino system ang moralidad ng isang matapat na manggagawa. Ang daang bakal mismo ang simbolo ng matigas at walang awang burokrasya na dumudurog sa dignidad ng mga manggagawang itinuturing na makina lamang. So habang pinapayaman ang mga may kapit sa politiko. So, ang kwento ito ay kakikitaan ng mga simbolismo, no? Makita natin dito yung daang bakal, no? Ito ay sumisimbolo sa buhay manggagawa na matigas, mainit at tila walang katapusan. Pinapakita nito kung paano ginagawang makina o bakal ang katawan ng tao upang mapaglingkuran ang industriya. So habang ang kanilang kapakanan ay napababayaan. Inventaryo ni Menes, simbolo ito ng katuwiran at katapatan. Nang punitin ito ni Mr. Manalang, ipinakita na ito nasa isang baluktot na sistema ang katotohanan na itinuturing na banta at usura. Ang Operation Sunshine naman ay isang ironikong pangalan para sa isang proyektong pampolitika. Sa halip na magdala ng liwanag o pag-asa, naging pugad ito ng mga ghost employee at nakaw na pondo. Ito ang simbolo ng mga proyektong panakibutas tuwing malapit na ang eleksyon. Ang kwentong ito ay kakikita ng mga teoryang pampanitikan, ang realismo, no, matapat at walang pakundangan na inilarawan ni Reyes ang hubad na katotohanan ng lipunan. Sa halip na romantisahin ang buhay ng mahihirap, ipinakita na itong tunay na amoy ng pawis, ang bigat ng bakal at ang marahas na sistema ng paggawa na nagpapababa sa dignidad ng tao. Sociological dahil sumusuri ito sa ugnayan ng individual sa mga institusyon ng lipunan. Sa kwento, malinaw na makikita ang padrino system at ang korupsyon sa loob ng burokrasya na siyang nagdidikta sa kapalaran ng mga manggagawang tulad ni Menes, anuman ang kanilang talino pinag-aralan. Ang Marxismo naman ay malinaw nagpapakita ng tunggalian sa pagitan ng mga uring manggagawa o proletariat ng mga may kapangyarihang kontrolado ang pondo at materyales ng gobyerno. Pinapakita dito ang pagsasalaula sa lakas paggawa kung saan ang mga taong tunay na nagpapatulo ng pawis sa relas ay siya nakakatanggap ng pinakamaliit na biyaya habang ang mga kaswal na may kapit sa politiko ay sumasahod ng walang pagod. Ang naturalismo, kung saan ang kapaligiran ni Menes, ang bodega, ang init ng araw at ang bulok na sistema ay nagsisilbing malupit na puwersang humuhubog at kalaunan ay lumalamon sa kanyang prinsipyo. Ang humanismo, no, sa pamamagitan ng interna na paglalakbay ni Menes, binigyang diin ng may akda ang kanyang damdamin, katuwiran at ang masakit na desisyong kailangan niyang gawin sa pagitan ng pananatiling tapat o ang pagsakay sa agos ng katiwalian upang mabuhay. Ang trahedya ni Menes ay hindi lamang ang pagkawala ng kanyang inventaryo, kundi ang unti-unting pagkapawi ng kanyang pagkatao sa isang sistemang itinuturing ang tao na tila bahagi lamang ng makinarya o mga katawang bakal.